Maglagay ka ng dalawang bagay na ito ngayong nagaganap ang panahon ng Ghost Month. Ito ay umaakit ng swerte at nagdudulot po ito ng good luck energies lalong-lalo na doon sa mayroong mga negosyo. Ayon po sa paniniwala, kapag naglagay ka ng dalawang bagay na ito, ikaw ay dudumugin ng customer. At karaniwan po sa mayroong mga business at alam ang ganitong ritual, hindi nila talaga pinalalagpas ang pagkakataon na hindi sila naglalagay. So sila ay naglalagay dahil alam nila na nagdudulot ito ng swerte para sa kanila. Ngunit po, hindi basta-basta ang paglalagay ng mga bagay na ito kasi kapag mali ang paglalagay mo, pwedeng magdulot ito ng kamalasan sa iyo. Kaya po, kapag maglalagay ka, pakatanda ang maigi kung paano ito ilalagay. At kapag naglagay ka nito, hindi mo ito pwedeng i-consume. So, ibig sabihin, hindi mo ito kakainin. Okay? Pag-uusapan po natin mamaya kung ano yung mga bagay na yan, ano ang tamang paglalagay, at kung ano yung pagkain na sumisimbolo po ng good luck energies at nagdudulot ng swerte. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po sa comment ni ma'am, ang comment niya ay ang bedroom daw po ng anak ay nasa south. Pwede ba maglagay ng rubber tree o rubber plant sa doon or sa room? Ma'am, depende po. Pwede kang maglagay ng maliit na plants sa bedroom basta po malayo ito sa bed. At hindi ito masyadong malaki. Ang rubber plant po kasi kapag sobrang laki, mayroon pong stagnant energies yan na dala-dala rin. Kahit maliit lang po yung ilalagay, lalo na kung sa bedroom yan, ilalagay. Kung nagnanais ka lang na ma-cleanse ang air. Kasi po, hindi talaga ina-advise na maglagay ng malalaking halaman or ng maraming halaman sa bedroom. Depende na lang po sa kung ano yung paniniwala ninyo or kung ano yung gusto ninyo. Pero po pwede naman po basta maliit lang at wag lang ilalapit sa bed para hindi ma-disrupt yung pagpapahinga po ng taong nasa room. At para po sa comment din may nag-comment po na pwede bang magbukas ng tindahan o negosyo na September 8 or September. Ma'am, ito po ay panahon na or nagsimula na yung ghost month sa mga panahon na yan. At ayon po sa paniniwala, inauspicious po o hindi maswerte ang pagbubukas ng negosyo habang nagaganap ang ghost month. Ngunit po, meron pong exception. Kung yung negosyo ninyo ay sinimulan ninyo bago pa naganap yung ghost month. So, ibig sabihin, ahead of time pa po bago nangyari yung ghost month, ginagawa na talaga yung negosyo ninyo at itutuloy nyo na lamang at ito ay naabutan ng panahon ng ghost month, pwede pa rin naman po na ituloy yan, itatapat nyo po sa swerteng araw at mag-o-offering po kayo para hindi kayo malasin. So po pwede pa rin po. Ang pinakabawal po talaga yung sisimulan mo talaga yung negosyo mo sa panahon na nagaganap yung ghost month. So magkaiba po yun yung tinatapos na lamang at yung uumpisahan pa lang. So kung uumpisahan pa lang, wala pang nasimulan, ayon po sa paniniwala, yan ay inauspicious o hindi po maswerte. Pero kung yan ay nasimulan na, itutuloy na lamang, pwede po yun, itatapat lamang sa swerteng araw at mag-o-offering po kayo. At sa lahat po anong nagko-comment, maraming salamat po sa comment ninyo. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo. Pag yan po ay aking nabasa, yan ay aking sasagutin. Maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang 50 pesos na thanks, pwede po kayong mag-send ng 50 pesos na thanks po dyan sa baba. Yan po ay welcome at malaking tulong po yan para sa mga sinusuportahan natin na mga strays. Maraming salamat po sa lahat. Dalawang bagay na dapat meron ka habang nagaganap ang ghost month. Unang-una po, prutas na orange. Pwede rin ang pinya. Pero mas madali po ang orange na prutas at tubig. Maglagay ka ng tubig, rice wine, kandila, o kung ano mang uri ng inumin na pwede mong ilagay
sa labas ng tahanan mo. Lalagay po yan sa lupa sa labas ng tahanan ninyo. Yan ay pinaniniwalaan na offering po sa mga wandering spirits at magdudulot yan ng swerte sa inyo. Pamamaraan ng paglalagay. Humanap ka po ng isang sulok na hindi ma-disturb. So, ibig sabihin, hindi siya maaapakan, hindi siya masasagi. Kailangan humanap ng sulok sa labas ng bahay ninyo na doon mo yan ilalagay at hindi mo aalisin hanggat hindi natatapos ang ghost month. Kasi po, kapag yan ay inilagay mo lamang at nasagi, kaya sinasadya kay hindi, magdudulot po yan ng kamalasan kasi po, disrespect yan para sa kanila. Imbis na swerte ang makuha mo, baka malasin ka po. Kaya dapat kung maglalagay ka ng offering sa labas, pwede po rice wine, tubig, o anumang inumin na kaya mong ilagay sa labas. At kandila, pwede po ilagay sa labas at yan ay bilang offering sa kanila. Nagdudulot po yan ng good luck energies. Ngayon, kapag naglagay ka sa labas, dapat po meron ka rin sa altar ninyo na kung nasaan yung nagsisindi kayo ng incenso. Ngayon, kung wala pong altar, pwede sa dining table, pwede sa isang area sa living room, kung may pwede kang patungan, isang pirasong oranges. Or kung kaya mo maglagay or nais mo ng 9 na piraso ng oranges, pwede po. Pero doon po sa mga nais sumunod, 1 piraso ng oranges, ilagay ninyo sa dining table or sa altar o kung saan man ninyo pwedeng ipatong yan. At dapat po hindi ninyo yan kakainin. Hindi siya kakainin hanggang matapos ang ghost month. Iyan po ay didispose pag natapos ang ghost month. Yan ay pinaniniwalaan na umaakit ng swerte at dudumugin ka ng maraming customer, lalo na kung meron kang negosyo. Bukod pa po sa paglalagay ng oranges, pwede pong maglagay ng iba't ibang prutas na nais mo. Sunod po, kapag nakapaglagay ka ng oranges sa saan mang area sa tahanan mo na pwede, kailangan po ang pagsisindi mo ng insenso ay tuwing hapon. So, kapag nakikita mo po na madilim na sa labas, ito ay 6 na, 6 p.m. or mag-aalas 7 ng gabi, pwede ka na pong magsindi ng insenso para po mas nagdudulot ito ng swerte para po sa inyo. So, pwede pong magsindi ng insenso kahit 6 p.m. basta makikita mo na madilim na sa labas. Hanggang 7 p.m. po, pwedeng magsindi ng insenso sa panahon po na nagaganap ang ghost month. Kung halimbawa po na kayo ay naglalagay ng prutas sa dining table ninyo at yun ay kinakain ninyo, huwag nyo pong ilagay doon yung oranges na para po sa offering ninyo. So kung meron pa kayong ibang area na pwedeng paglagyan bukod sa altar, doon nyo po ipatong. Huwag nyo pong isama doon sa prutas na kinakain po ninyo na nakalagay sa dining table. Kasi po, kapag in-offer ninyo yung prutas na yon at nagnanais kayo ng good luck energies, hindi po yun pwedeng kainin. So, magkaiba po yun. Kailangan ihiwalay po yun ng ibang patungan para hindi rin makain ng membro ng pamilya ninyo. Lalo na po kung nakasanayan na talaga natin na may prutas tayo sa dining table natin. So, kung gagamitin sa offering po, yung prutas na nilalagay natin, huwag isasama po sa nakalagay sa dining table natin. Lalo na kung yun ay kakainin natin. Kasi hindi po pwedeng kainin yung mga prutas na ino-offer natin sa panahon na nagaganap ang ghost month. Kaya ihiwalay po. At huwag pong kakalimutan, maglalagay kayo ng bigas sa maliit na lalagyan, ilagay sa likod ng pinto. Kung may tela ka, pouch ka, ilagay mo dyan yung bigas, 1 kutsara, isabit sa likod ng pinto. At aalisin din yan pagkatapos po ng ghost month. At i-dispose. Kasama po yung ibang mga pagkain na inilagay ninyo. So yan din ay nagdudulot ng good luck energies at pakaingatan po ninyo na
hindi siya magagalaw or hindi siya masasagi ni numan. Kasi po, disrespect sa kanila yan at pwedeng magdulot po ng inauspicious energies doon sa mga tao na nakasagi nito. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at sa lahat po ng subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo sa baba. Kapag yan po ay akin nabasa or nakita ko po, yan ay aking sasagutin. Maraming salamat.